Panginoong Jesus, nandito po kami, nagbibigay papuri pasasalamat sa inyo, lalo sa inyong kabutihan, malasakit at sakripisyo sa aming lahat. Panginoon, binabalik lamang po namin sa inyo ang walang hanggang pagpupuri, Panginoon, lalo sa inyong mga gawain para sa amin. Kami rin po'y humihingi ng kapatawaran sa inyo sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali o mga kasalanan na gawa namin. Patawarin niyo kami, Panginoon. Nandito kami nagsisumamo. Handang makinig sa inyo, handang magbago. Kaya patnubayan daw kami ng Holy Spirit sa aming mga gawain, Panginoon. Ganun din, Panginoon, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng pagpapala na ibinibigay ninyo sa kami. Salamat po sa lahat ng aspeto sa aming buhay, sa lahat ng mga ginagawa ninyo para sa amin. Dinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, proteksyon at pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, na kailangan po namin sa araw-araw, Lord God. Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Kaya kami po'y nandito, nagsusumamo sa inyo sa aming mga dalangin. Nanawayin niyo kontingin, Lord, at ang aming mga kahilingan. Ganun din, Lord, sa mga tatayo dito sa harapan, pinadalangin po namin, Panginoon, na patnubayan ninyo ng inyong Holy Spirit, ang lahat ng music team, si Pastor niya, Lord. Puspusin po ninyo siya, Lord, ng inyong Holy Spirit, Panginoon. Maibigay po ang magandang mensahe para sa amin, Lord. Ganun din sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ano man po ang kaganapan sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, ng kaayusan. Ikaw po ang may kontrol ng lahat. Kaya tinataas namin sa inyo, Lord God. Kaya, Lord, ikaw na po ang bahala, Lord, sa mga panalangin namin. Lahat ito ay kami ay nagpapakumbaba, Panginoon. At kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginagawa para sa amin. Dalangin ko lamang po na patuloy niyo po kami pagpalain. Patuloy niyo pong pagpalain ang ginagawa namin, Lord God, lalo sa bahay-sambahan, Panginoon. Lahat ito, Lord, tinataas namin sa iyo at pinapaubaya, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa lahat-lahat. Muli po, binabalik namin sa inyong pagpuri, pagsambat, parangal, at buong pusong pasasalamat sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sunday po sa lahat. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa Panginoon? Amen! This land, the Lord can see the truth and know He is the way to heaven.
lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking down every powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Wanna see, we wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted. We wanna see it, we wanna see it, we wanna see it, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see it, we wanna see it, we wanna see Jesus lifted. We're gonna see it, we're gonna see it, we're gonna see it, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see it, we're gonna see it, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see it, we're gonna see it, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see it, we're gonna see it, we're gonna see Jesus lifted high. I can do all things, but you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blinders are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.
to all things, but to forgive me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. Thank you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe in the Lord. Thank you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. And I found the joy of reaching your heart, and I will be lost in joy in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you.
I plead now until your peace within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the sky. I will be still, for you are God. Rest my soul in Christ alone. Lord, His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the sky. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the sky. I will be still, know you are God. You know thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. We love you, Lord. We love you, Lord. We worship you. Time rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King
nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Ngayon po, pwede na po tayong maupo. Yung mga bata po, pwede na pong tumaas para doon po sila tuturuan ng ating mga teacher. Pagkatapos po yung mga wala pong nakaupo sa harapan, pwede po tayong mag-move para mapuno po yung ating mga upuan. Kung handa na po tayo, ilabas po natin yung ating mga ballpen at mga notebook. At paki-off na lang din po yung ating cellphone para po hindi po tayo ma-distract. Kaya, yun po, kung tayo po ba'y na-bless? Yes! Salamat po. Ayun, ang Panginoon talaga nag-bless sa atin. Kaya always tayo magpasalamat sa Kanya. Ngayon po, kung handa na po tayo, ay tinatawagan na po natin ang ating buting pastora. Palakpakan naman po si Pastora Sinya Angeles. Ang palakpak po para sa Panginoon. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Nakikita po natin na maraming lang pupuan dahil hindi tayo nagpapalo. Okay. Last week ay pinag-usapan po natin ang 2 Chronicles 7:14. Last week po yun. Pinag-usapan natin kung paano kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nakita natin, sinabi ko doon, if my people, kung ang aking bayan po, tayo yun. Hindi sinabi kung ang aking bansa. Hindi po kami pinag-uusapan dito, kundi ang mga believers na tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life. Sinabi po doon kung aking bayan. Ito po, bayan yun, tayo yun. We are the church. Ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ang leader ng church. At tayo ang kanyang mga disciples, ang kanyang mga kamanggagawa. Nakita po natin, sa tagal ng panahon na yon, si King David ay inipon niya ang lahat ng mga gagamitin dahil gusto niya sana siya ang magtayo ng templo. Inipon niya ang maraming ginto, pila, gold, silver, iron, wood, copper, lahat ng mga kailangan. Dahil gusto niya, napakaranya ang gagawing templo ng Panginoon. Because since that time, wala pa nung mga panahon na ilikas ni Moses ang Panginoon, walang templo ang Panginoon. Yung gawa lang ng mga kamay, ng mga panahon na yun, ang templo. Pero gusto ni Haring David na the best ang maibigay sa Panginoon. Kaya inipon niya ang lahat ng ito. Gusto niya siyang magtayo, pero sinabi ng Panginoon, King David, hindi ikaw ang magtatayo dahil ang mga kamay mo ay tigmak ng dugo. Dahil sa kanyang pakikihako sa mga sinasakop niyang bansa ay maraming dugo ang kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi ikaw ang magtatayo kundi ang anak mong si Solomon. So, ipinaalam na ng Panginoon. Ipinaalam na ng Panginoon kay Haring David kung sino ang magtatayo ng templo. So, nung mga panahon na yon, ay bata pa si Haring Solomon. Maaring teenager pa lang siya during that time. Pero ang Panginoon ay gumagawa ng lahat ng kapamaraanan para yung kanyang purpose ay magkaroon ng katotohanan. Maging sa buhay natin, may purpose ang Panginoon. So, pinakita ng Panginoon, kung ang aking bayan, if my people who are called by my name will humble themselves, number 1 po yun, humble ourselves. Yun po ang sinasabi, and pray. At sila ay mananalangin. At tatalikuran ang hindi mga kanais-nais na gawa. Turn from their wicked ways. Then,
Kapag sila ay nanalangin, I will hear from heaven. Maririnig ko sa kalangitan ang kanilang mga dalangin. Pero kung ginawa mo yung 1, 2, 3 na yun, pakikinggan ko ang kanilang panalangin, patatawarin ko sila, pati ang kanilang bansa. Yan po ang sinasabi ng 2 Chronicles 7:14. So nakita natin na natatag ang malaking templo sa pamamagitan ni Haring Solomon. Kinausap niya ang mga tao dahil napakaranya ng templong gagawin. Kinausap niya ang mga tao na napakalaki ng ating gagawing templo, kaya kinakailangan pati at mga kamanggagawa ng Panginoon ay magkakaisa. Because we're the church, gagawin natin ang ating pag-aambag para magawa ang templong ito. So nakita po natin ang paanyaya. No? Nakita natin na inanyayahan ni Haring Solomon ang mga tao na magbigay ng kanilang makakayang gawin sapagkat hindi basta-basta templo ang kanilang gagawin. Kundi isang maranyang templo sapagkat ito ay ihahandog sa Panginoon. So, ang mga tao ay very willing na nagbigay sapagkat sila ang pupunta sa templo na yon. Very willing silang tumulong, nagbigay ng kanilang kakayanan hanggang sa dumating ang pagkakataon na natayo ang templong ito. Nang maitayo ang templong ito, isang gabi, na naginip si Haring Solomon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, aking anak, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi ni Haring Solomon, ang kailangan ko po ay katalunungan at karunungan lamang sapagkat napakarami kasing dami ng alabok ang mga taong paghaharian ko. Yun po ang ibigay niyo sa akin. So, sinabi ng Panginoon, masusunod ang lahat ng hiniling mo dahil hindi ka humiling ng mga armas para sa mga kaaway mo, para lupingin ang mga kaaway mo, ibibigay ko ang lahat ng hiniling mo. So, gano'n ang Panginoon natin. Do you believe? Gano'n ang Diyos na sinasamba natin? Amen! Kung gano'n, walang dapat mahina, walang dapat na hindi naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat lahat ng naglilingkod sa Panginoon, pinagpapala ng Diyos. Amen! God wants you to reach the highest calling that has come from God. Gusto ng Diyos na marating mo ang pinakamataas na antas na gusto ng Panginoon na mapunta sa iyo. At yun ay mangyayari. So nakita natin, ibinigay ng Diyos ang hinihiling ni Haring Solomon, bukod sa ron, mga kayamanan, lahat ng karunungan, ibinigay sa kanya kung paano paghaharian ang napakalaking templo. At doon sa templo na yon, sinabi ni Haring Solomon sa kanilang mga panalangin, Lord, kung dumating ang mga pagkakataon na walang ulan para mabuhay ang aming pananim, lahat ng pupunta sa templong ito kapag sila ay nanalangin, dinggin mo ang pagtawag nila at ibigay mo ang kahilingan nila. Kung dumating ang pagkakataon na mayroong mga lulupig sa amin, Panginoon, Lord, tulungan mo kami at iligtas sa mga kaaway na pupunta rito sa amin. Kung mayroong mga nanghihina sa aming Panginoon, pag pumunta sa templong ito, bibigyan mo sila ng kalakasan. Bibigyan mo sila ng karunungan. Pasasaganahin mo ang kanilang pamumuhay upang walang maging sagabal sa aming paglilingkod sa iyo. Yun ang mga panalangin nila. Lahat ng mga kahilingan nila. During that time, walang naging ibang hari. From the very beginning, up to now, walang naging kasingran niya ng pamamahala na maging hari na katulad ni Haring Solomon. Ganyan ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang ating puso. So, itong araw na i-dedicate ang templo sa Panginoon, imagine nyo, 1 linggo yun. Araw-araw at gabi, may tao doon sa templo upang ipakita sa Panginoon ang kanilang kagalakan, upang ipakita sa Panginoon ang kanilang mga puso na nagmamahal sa Diyos.
So, magalak ang Panginoon, pinagandang lalo, 7 days na dedication, 7 days na pagpipista ng mga tao. Nagpista sila, 1 linggo rin. Dedication, 1 linggo. Pagpipista, 1 linggo. At nung dumating ang 15 araw, hindi pa rin sila nagkasya para umuwi agad. Tinignan pa rin nila ang karangyaan ng templo. Tinignan nila ang ginawa ng Panginoon, binigay sa kanila. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. So, nakita natin sa paghahari ni Haring Solomon, lahat ng dumadako doon sa katalinuhan ni Haring Solomon na humihingi ng mga advice, humihingi ng mga payo, nakita ang karangyaan. Isa nga, sa kanyang hapagkainan, nakita ng Queen of Sheba kung paano ang kanyang mga waiter, wala pang waiter na tinatawag noon. Hindi pa kilala ang mga waiter noon. Pero ang mga naglilingkod sa kanyang table, sa kanilang pananamit, sa kanilang very fine service na nando doon sa lamesa, sa uniforme ng naglilingkod sa kanya, sa mga tao na mayroong mga dalang tray upang dalhin sa pagkainan na manghahangari ng Sheba. Na mga sila, sabi, wala sa kalahati ang naibalita sa akin tungkol sa kaharian mo. Wala. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang karangya, ganyang kapulido ang lahat ng bagay. Lahat ganyang kaganda maging sa pagkainan, ang mga servidor, ang mga waiter na tinatawag natin sa panahon ngayon. Mas higit pa nung panahon na yun ang nakita ng mga tao. Kaya, napakatanyag, napakabuti ng lahat ng ginawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Haring Solomon, walang nagkaroon ng gera. Tahimik ang kanyang pamamahala. Binigyan siya ng Diyos ng katalinuhan, ng kalakasan, ng katanyagan, ng kapayapaan sa kanyang pamumuno. So, nakita natin kung paano bumalaw, kung paano kumilos ang Panginoon sa bawat kahilingan na. Bakit? Nakita ng puso ng Panginoon ang puso ni Solomon na gusto niyang paggalian ang tao kasing dami ng alamok sa dagat. Ngunit hindi niya hiningi ang kayamanan, kundi ang hiningi lamang niya ay kung paano kumakain sa mga tao na ito. Kung paano ko sila tutulungan, kung paano ko sila maiaahon sa anumang kanilang pangangailangan. Napakadami nila. So, binigyan ng Panginoon ng katalinuhan at karunungan si Haring Solomon ayon sa hinihiling niya sa Panginoon. Binigay lahat ng Diyos ang mga bagay na ito. Kaya makikita natin kung paano kikilos ang Panginoon maging sa buhay natin sa kapanahunan na ito. There's no fear in serving God. Fear is just temporary. Fear is not forever. Kung natatakot tayong maglingkod, pansamantala lang yan. May nananakot lang sa'yo. Temporary lang ang pagkatakot sa paglilingkod. Kaya walang muli sa paglilingkod sa Diyos. Laging naghihintay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero we are commissioned to reach the highest goal, the highest calling of God. Ano ang highest calling na ibinibigay ng Panginoon sa iyo? Maaaring hindi mo yan nakikita sa kapanahonan ito. Sabi natin, na-restore ang mga tao, na-restore ang mga hari during that time, because nung tumalikod ang mga hari na pag-usapan natin during that time, tumalikod silang lahat sa Diyos. Kaya nag-suffer sila ng kahirapan, kamatayan, pang-aalipin, mga sakit, karamdaman. Bakit? Yung nga, sinasabi natin, isa lang lagi ang dahilan. Pagtalikod sa Diyos. Pagtalikod sa gusto ng Panginoon mapangyari sa iyo. Hallelujah. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos bilang kamanggagawa. Kaya nga, ikaw ang kausap sa 1 Chronicles 7:14. Sapagkat kumilala ka sa Kanya as Lord and Savior of your life, ikaw ang kinakausap niya. Hallelujah. So, tingnan natin ang sinasabi ng Ephesians chapter 5.
14 to 17. Ephesians chapter 5. 14 to 17. Ephesians chapter 5, 14 to 17. Therefore, he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Pwede tayo po kayo magsundarin. Hallelujah. Let us pray. We come to you, Father. Narito kami, Panginoon. Pinasasalamatan ka sa nagsalita ng gabi namin. Maging pagpapala nawa sa amin ang mga salita mo sa kapanahon ng ito. Tulungan mo kami na makita namin ang ganda mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Magkaroon kami ng pusong mapagpakumbaba. Ipanalangin namin ang aming mga sarili, pati ang aming kapwa. Tinawag mo kami bilang iyong bayan, Panginoon, upang maging kaisa mo sa gawain itinatag mo dito sa ibabaw ng lupa. Nalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng matabang puso upang ang iyong mensahe hindi lamang namin narinig sa isang tenga at lalabas sa kabila. Hindi maikapabuhay, maisip namin kung ano ang impact nito sa aming mga buhay. Hallelujah. Maging sa mga kapatid namin na nasa Facebook Live, Panginoon, tulungan mo rin sila na maunawaan nila ang iyong mga salita. May kapabuhay. Makita namin ang ganda mo, Panginoon, sa pamagitan ng mga binabalita mo sa amin. Karangalan namin, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa amin. Makita namin, Panginoon, ang kagandahang loob mo sa mga salita mo na ibibigay mo sa amin sa kapanahunan ito, na nakikita mo ang kapanahunan, Panginoon, sa bansa namin, maging sa ibang mga bansa. Tulungan mo kami na maging instrumento ng mga pagpapala para sa iba. Hindi lamang para sa amin, kundi magamit mo ang kalakasan namin at karunungan ang binibigay mo, maibahagi po namin sa iba. Pagkat bumarating ang kapanahunan, Panginoon, maraming tumatalikod sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Lord, gamitin mo lamang ako as your mouthpiece. Ikaw po ang manguna, ikaw ang maparangalan, ikaw ang makita. Hindi ang bawat isa sa amin, kundi ikaw ang nasa kalagitnaan ng tulog itong ito. Maraming salamat po sa iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Tayo magsabi na Amen! Pwede na po tayo sa Hallelujah! Sabi ko po, ang palakpak para sa Panginoon na tao. Hallelujah! Sinabi po sa binasa natin, redeeming the time. Redeeming the time. To buy back, ibig sabihin nun, ibalik. To do which has been promised. Ano yung pinangako? Bakit kailangan tingnan natin yung paparating ng kapanahunan sa buhay natin? Lahat tayo, merong time frame sa mundong ito. Lahat ng tao na inilang sa mundong ito, sinasabi natin, pinanganak ka, binabaybay mo ngayon ang patungo sa iyong kamatayan. Yun po ang totoo. Yan ang binabaybay mo mula nang mabuhay ka, lumalakad ka, papunta saan? Papunta sa pag-alis mo sa mundong ito. Dahil lahat tayo, may time frame, ano natin, kasama sa pagsilang mo, ang kamatayan mo. Walang nakakaalam nito, tanging ang Diyos lamang. Kaya, ang Panginoon ay napakabuti para sa atin. Nakarating tayo sa ganitong pagkakataon, nakatanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at pinangakuan pa tayo na hindi kayo iwanan ni pababayaan pa.
Binigyan ka ng tagapagturo. Kung nagkakamali ka, may tagapagturo ka through the power of the Holy Spirit that is in you. Nasa iyo siya. Nasa iyo ba ang Banal na Espiritu? Amen. Nasa iyo siya. Yun ang pinangako ng Panginoon na hindi ka iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Pero hinahanap ba natin siya? Hinahanap ba natin siya kung dumadating ang pagkakataon na nalulugmok tayo sa problema, nahihirapan tayo, hinahanap ba natin siya? Amen. Totoo. Amen. Praise the Lord. So, all of us have a time frame, sabi niya, all of us have gifts. Lahat ng kumilala sa Panginoon, may binigay na talento ang Panginoon sa iyo, may regalo ang Panginoon sa iyo. May regalo ka ba? Amen. Baka yung iba wala. May regalo ba kayo? Amen. O yung iba nga wala. Pag sumasagot po kayo, naririnig ng Panginoon yun. Kung di kayo sumasagot, wala ito. Pag alam nyo po, yung amen nyo, naririnig yan. Naiipon yung amen nyo sa kalangitan. Hindi kayo nag-iipon ng pera doon. Ang iniipon nyo yung pagpupuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Praise the Lord. Amen, Lord. Yun ang iniipon nyo doon. Yun ang kayamanan na hindi nasisira. Amen. Yan ang iniipon nyo doon sa langit, hindi pera. Naiipon yung lahat doon. Kaya, tayo ay binigyan ng talento. Binigyan tayo ng gift. Yung gift na yan ay ang paglilingkod sa Kanya. Lahat tayo meron yan. Hindi lang natin alam dahil hindi natin binabasa o hindi natin napapakinggan sa mensahe. Lahat tayo, merong regalo ang Panginoon. Amen. Para ito ay magamit sa kaluwalhatian niya. Hindi para sa talento, para mag-business ako, para yumaman ako. Kasali yan. Pero ano yun muna? Sige first. Unahin mo muna. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna. Maglingkod ka muna. Magtrabaho ka, dyan ka pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Kasi naglilingkod ka. Kasi may ginagawa ka para sa Panginoon. Yun ang kinauuhawan ng Panginoon sa kapanahon na ito ng buhay. Uhaw na uhaw ang Panginoon sa pagtawag natin sa Kanya, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, na naaalala natin siya. So, paano dadating yung highest calling ng God sa tao? Paano mo mararating yung gusto ng Panginoon na paglilingkod mo para sa Kanya? Kung wala tayong ginagawa. The first ministry that we have in the church, marami tayong ministry dito sa church. Ano ba? Mayroong prayer warrior, tagapanalangin, may MC, may mga singers. Alin ang ibinigay ng Panginoon sa iyo? Madidiscover mo yan. Madidiscover mong lahat yan. Basta manalangin ka sa Panginoon. Actually, meron tayong mga form dyan kung at paano mo madidiscover ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Meron tayong binigay ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Iniwan niya sa atin yung huling testamento. Ano yun? The Great Commission. Iniwan niya sa atin. Kasi nakita niya na karapat dapat ka dahil sa gift na ibinigay ng Panginoon sa iyo, magagamit mo yan para sa paglilingkod sa Kanya. Ano yung The Great Commission? Matthew 28:19-20. Ano po yung Great Commission? Tingnan nga natin. Alam niyo ba yung Great Commission? Ito po yun, no? Matthew 28. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And wait, I am with you always, even to the end of the age. Kailan ka sasamahan ng Panginoon? Sasamahan ka kapag ikaw ay naglingkod ka, kapag ibinahagi mo ang magandang balita ng Panginoon. Sasamahan ka. I will be with you hanggang sa kabuuan ng mundong ito, hanggang sa wakas ng panahon. Sasamahan kita. Kailan? Pag nagbahagi ka ng magandang balita, trabaho ng Panginoon yan, pero ikaw, tigarito ka, tinawag ka para maging representative niya. Who are you?
that He would die for you. Sino ka para mamatay ang isang hari para sa iyo, para sa Kanya, para sa ating lahat? Sino ba tayo para mamatay ang isang hari? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, it is the zenith of His power. Zenith, ibig sabihin, wala nang tataas pa doon sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Wala nang mahalaga, wala nang kataas. Yun ang kataas-taasan na maitataas pa. Ganun kataas ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya, binigyan ka ng kaligtasan sa pamamagitan ng presensya ng Panginoong Jesucristo upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay wala. Hindi ka na mapapahamak. Wala nang paghusga sa iyo. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makakapiling mo ang Panginoong Jesucristo. Are you there? Yes. Naintindihan niyo po? Yes. Okay. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Kaya, yung kanyang trabaho, ibinigay niya sa iyo as an ambassador of Christ. Ikaw ay ambassador. Anong ginagawa ng ambassador na pinadadala sa ibang bansa? Ang ginagawa ng ambassador ay ipinakikilala ang kanyang bansa doon sa bansa na kinalalagyan niya. Halimbawa, ikaw ay representative sa Amerika, ambassador to the US. Ang pinakikilala mo, ito po ang Pilipinas. Ito po ang aming bansa. Nalilibutan kami ng maraming mga dagat, ang mga pulo. 700 islands, or na yata ngayon. Or may lumubog ng mga bansa. Or may lumubog na. Ito po ang aming bansa. Marami kami mga natural resources. Marami kami, maganda po ang bansa natin. Di ba? Parang binibenta mo ang iyong bansa. Hindi mo binibenta, kundi pinakikita ko kung gaano kaganda ang bansa mo. Ganun din, bilang representative ng Panginoon, because you are Christ ambassador, ipinapakita mo kung sino ang Panginoon. Pinapakilala mo kung sino ang Diyos na tagapagligtas. Pinapakilala mo, you are the living testimony. Ito po ang ginawa sa akin ng Panginoon. Ito po, no, ganito ako, gano'n ako. Alam mo ba, ang mga tao gusto makinig ng mga ganyang bagay. Mas gusto nilang pakinggan na parang chismis yung buhay mo. Na nung araw po, mahirap lang kami, wala kami makain, wala kami ano, pero pinag-share sa akin na mahal daw ako ng Diyos. Sabi ko po sa kanya, paano naman ako mahal? Ganito yung buhay namin. Managpalataya ka, panalangin ka. Halimbawa, gano'n ang pangyayari. And then, nung manalangin siya, pinagpala ng Panginoon na buhay niya unti-unti. Bakit? Naniwala kasi siya sa Diyos mo. Ito ang pinapakilala mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Nakikita yan sa'yo. Nakikita ang paggalaw ng Diyos mo sa buhay mo. Are you there? Yes. Kita ba yan sa buhay mo? Yes. Kung sino ang Diyos mo, nakikita yan sa pamumuhay mo. Nakikita yan. Wala magsasabi na hindi totoo para sa iyo. Sapagkat ang patotoo mo, you are the living testimony of what the Lord has done in your life. Ikaw ang buhay na patotoo kung paano kumikilos ang Diyos na sinasamba mo. Nakikita ang mga pagpapala mo. Hindi sa pamamagitan ng mga kayamanan. Walang satisfaction. Diba sinabi ni Haring Solomon before? Napag-aralan natin sa Ecclesiastes. Vanity, all is vanity. Walang halaga ang lahat ng bagay. Nagtatrabaho ang isang mayaman para dumami ang kanyang kayamanan. Pag dumating ang kayamanan, nagbabago ang kanyang lifestyle. Ayaw na niyang kumain ng mga hindi masasarap. Punta na siya sa malalaking restaurant. Di ba nagbago na? Gagastos na siya ng malaki. Bibili na ng mga gusto niya. Ganon din ang mahirap. Ang mahirap, nag-strive na para magbuhay. Kunyari sa nagtatrabaho sa kalsada. Ano ba trabaho sa kalsada? O sweeper, o kaya yung nagtatrabaho sa construction, mabigat na trabaho, pagkatapos siya magtrabaho, kakain siya ng baon niya, tapos may higa siya, wala siyang iniintindi, ang sarap pa ng tulog niya, nag-iilig pa.
Yung mayaman, hindi. Ako, baka mamaya itong mga kayamanan ko, kailangan pataasan ko ang pader ng bahay ko. Pero, nagbago na rin kasi dati wala akong kamag-anak. Ba't ngayon, nagdadatingan sila? Kasi nabalitaan na lang marami ka ng pera, pwede na kami ngayon makihingi sa'yo. Di ba may problema yung mayaman? Ang dami niyang problema, kailangan ma-please niya. Kung hindi magagalit sa kanya, aawayin siya ng mga tao. Nagsasabing kay kamag-anak niya. Di ba? Parang pagkain ka, nanilalanggam ka. Ang daming pumupunta sa'yo pa. Dati, hindi mo sila kilala. Pero ngayon, nakapila na, humihingi na ng ayuda sa'yo. Oh, pero yung mahirap, may humihingi ba ng ayuda sa kanya? Wala. Kakain lang siya kung anong gusto niyang pagkain. Masarap na sa kanya yung baon niyang kanin at saka pritong ulam. Kaan siya. Tapos mamaya-maya dahil mamaya pang alas 2 sa trabaho ko, mahihiga siya sa ilalim ng puno. Relax siya. Bakit? Kontento siya sa meron siya. Yun lang naman ang meron siya. Kontento siya. So, meron bang pagkakaiba ang mahirap at ang mayaman? Ito tahimik. Ito maraming problema dahil kasi mayaman na siya. Oh, kaya sabi ni Solomon, pangiti ang kayamanan. Wala kang makikita ng satisfaction sa kayamanan. Yes. Wala. Pero itong taong nagtatrabaho lang sa kalsada, marami siyang kakosa. Marami siyang mga kasamahan doon na magkakasama silang kumakain. Kung mayaman, nag-iisa lang siya kumain. Dahil ayaw niyang mag-load, malaking gastos na naman yung mga pagkasa ko. Eto, wala. Sama-sama sila, pare-pareho silang may taon. At tahimik silang kumakain doon. Sabi nga, yung mayaman at yung mahirapan, pareho yung mamamatay. Oo. Kahit na gano'n pa karami na impok ng mayaman na ito, at yung mahirap na ito, wala silang pagkakaiba dahil pareho rin silang aalis dito sa mundo. Oh. Ito, iiwanan niya yung kayamanan niya. Eh, ito, may iiwanan ba? Wala, pero masaya siya. Ayun ang sinasabi niya rin Solomon, mag-ipon ka man ng kayamanan na marami rin manghihingi sa'yo, maraming mga manghihingi ng donation sa'yo, maraming lalapit sa'yo, manghihingi ng ayuda ng makakamag-anak mo kahit hindi. Pero doon sa mahirap lang, wala kung anong pagkakaiba nila. Ito tahimik, ito hindi. Pinakita ni Haring Solomon, walang magagawa ang kayamanan mo. Kahit na gano'n pa ito karami, wala kang kapayapaan. Dahil ang pera mo, iniingatan mo, araw at gabi, tinitingnan mo yung mga stock. Ano ba yung maman ba ako ngayon? Nagkano ba? Nag-invest ba yung stock mo? Lagi nyo na ang kanyang iniisip wherever he is. Okupado ang kanyang mind para sa pagdadami ng pera. Pero yung pulubi, yung mahirap lang, walang hinihintay kundi yung sweldo niya, pero masaya na siya. Ang pera, lumilipad. Sabi niya, lumilipad yan, nawawala. Pag hindi mo alam at hindi mo binigyan ng pangunahin ang Panginoon sa lahat ng yan, nawawala ang lahat ng yan. Everything is vanity, sabi ni Haring Solomon. Lahat ng nangyayari, mahirap, mayaman, masaya, maganda, walang mga pagbabago. Sabi niya, nakita ko na ang lahat ng mga yan. May pumupunta sa church. Labi niya pa yun eh. Ano ginagawa sa church? Nakikinig ba? Nakikinig ba sila? Naiintindihan ba nila yung mensahe? Hindi, dahil abala pa rin sila na they are here physically, but spiritually they are not here. Meron pong mga taong ganun. May mga tao na pumupunta sa church para masabi na nag-church sila. Pero, kumustahin mo ang buhay nila, 20 years, 30 years na nasa church, pero anong ministry meron siya? How would you reach the highest calling of God in you? Paano mo malalaman ang gusto ng Panginoon, yung pagtawag niya sa'yo, kung abala ang isip mo? God is a spirit.
And He talk to you in your spirit. Hindi siya magsasalita, oy, ganito ka, gano'n, gano'n. No! Pinaparating niya sa espiritu mo if you are connecting with God. Sa pananalangin mo, sa pag-iyak mo, alam ng Panginoon yan. At nakikipag-ugnayan siya sa espiritu mo. Spirit to spirit ang pag-uusap ninyo ng Panginoon. Kaya ang Diyos, napakabuti, namatay siya para maligtas ang tao sa kasalanan sa mundo ito. Pero hindi lahat ng tao tumanggap sa Kanya. There is condemnation. Kanino? Doon sa mga taong hindi kumilala sa Kanya. Hindi siya sinamba as Lord and Savior of their life. Nakatalikod yun. And there is condemnation. Pero sa lahat ng believer, there is now no condemnation to those who believe in the Lord. Na pinanampalatayan mo kung ano ang ginawa sa bundok ng Kalbaryo. Alam mo kung paano siya naghirap, nagpakasakit. Pinutungan ang koronang tinik, sinaksak sa kalipiliran, ninako sa krus ng Kalbaryo. Alam mo, pag nakapako kang ganun pala, pinakita sa isang libro na nabasa ko, lahat ng mga internal organ mo, umuuhog, umababang ganun. Kaya, paano ka kung nakapako na rin yung dalawang ano? Lahat ng paghihirap, tiniis ng Panginoon ang ilang oras yun. Para sa'yo. Dahil mahal ka niya. Para sa'yo, para sa ating lahat. Ano yung gaganti natin sa lahat ng mga bagay na ito? Ano ang bibigay natin sa Panginoon sa pagdanas niya ng matinding pasakit? Ano ang gagawin natin sa lahat ng ito? Sabi natin, sa buhay natin, yung nakalipas, tapos na. Huwag mo na pag-aksayahan ng panahon na isipin mo pa nung araw, ganito, nung araw, masahe, Diyos lang. Wala na yan ngayon. Hindi mo na maibabalik yun. Pero sa revival na sinasabi ng Panginoon, kaya sinasabi natin, revive us, Lord. Palakasin mo kami, Lord. Paalala mo. Give us once again to feel those things that has passed in our life. Kung paano kami nagpupuri noon, kung paano nagpapasalamat kami, kung paano pinararanalan ka namin, gusto namin, Lord, maranasan namin ulit ito. Yun ang revival na topic natin. Lord, maranasan namin ulit. Kung paano kung kami tinawag, kung paano umawit kami sa iyo, kahit na sintonado yung boses namin, na-train mo kami, ginawa mo maganda yung boses namin dahil ikaw ang inaawitan namin. Narito kami para tumupad ng tungkulin namin na makinig sa iyo. Makinig kami sa mga itinuturo mo. Lalo na sa panahon ngayon. Ang dami na, sabi natin, the message comes from God. Ito yung messenger. The sender is the Lord. Binaba. Para kanino? Para sa pastor, para iparanig sa tao. Pero maraming hindrance. Nakadmirmi lang doon ang message. Maraming hindrance. Ano yung mga hindrance na yan? Siyempre, pinipreach yan dito sa loob ng church. Ano mga hindrance? Sometimes, sabi natin, biglang yung mga darating uli, yung mga silya, nauusog, nawawala yung attention mo dito. Biglang merong, nawawala attention mo dito. Maraming hindrance. Maraming balakid. Kahit na nasa loob ng church, maraming hindrance. Anong nangyayari ngayon? Hindi mo maunawa ang mabuti. Ito ang mga balakid sa loob ng church. Nandito ka na rin lang, ibigay mo na sa Panginoon yung oras na nandito ka. Hindi yung mind mo, okupado, paano kaya yung ay, nakalimutan ko, nakakabit pa pala yung plancha kanina, hindi ko natanggal mo, yung utak mo. Ganon yun. Nando doon. Ako, ano kaya ang masarap na ulam mamaya pag uwi ko? Hindi ko na ilista. Okupado yung mind mo samantalang nandito ka na. Pag nandito na tayo sa church, dapat
alam natin na nasa church tayo. Walang nagse-cellphone, walang ano tawag doon, nag-church, wala. Kaya meron na tayong martial na i-report na po yan ngayon. Meron tayong martial, tandaan nyo yun. Because we are in the church, naririto ang buong paggalang sa Panginoon dahil nilingan natin, kanina pa yung presensya ng Panginoon nandito. Gusto mo nakikita ka, nagse-cellphone ka? Gusto mo makita ka ng Panginoon mo? Hindi maganda mo yun. Lumagay na tayo ngayon sa dapat nating kalagyan. Ang Diyos po hindi nagpapabiro. God is not mocked. Hindi nagpapabiro ang Diyos. Huwag nating biruin ang Panginoon. Dahil tayo ang sasuffer ng mga consequences ng mga bagay na yan. So, nandito na tayo, pakinggan natin ang Word of God na minanais ng Panginoon. Nandito tayo para tayo ay matuto. Hindi natin gusto na masaktan ng tao. But to correct. To correct. Itama tayo. Sabihan natin doon sa Presinto 2, kasi binabahagi na ng magandang balita. Huwag kayong malungkot. Nandito kayo para kayo ay i-correct ng Panginoon. Para ngayong na-correct kayo, paglabas ninyo, hindi na ninyo gagawin yung kasalanan ngayon. You are now a better person. Hindi na ninyo gagawin ulit. Para hindi na kayo ulit bumalik sa Presinto. So, sa lahat ng bahagi ng buhay natin, gusto ng Panginoon na maging mabuti ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Bigyan na natin yung para sa Kanya. This is the part of God in our lives. Yung pakikinig ng Kanyang mabuting balita. Ano naman ang ibabalita natin kung hindi natin mapapakinggan ang mga mensahe ng Panginoon? Wala tayong ibabalita. Sabi natin, you are the living Bible. Nakikita sa buhay mo kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay mo. Kaya, naisip natin, walang muli sa Panginoon. Sabi natin, repentance brings restoration. Pag nagsisi tayo, Lord, patawarin mo po ako sa kasalanan ko, ha? Hindi ko na po uulitin. Tingnan mo po ang puso ko. Gusto ko po mabago ito. Tulungan po nito ako. And God will answer you. Tutugunin ka ng Panginoon. Dahil sa mahal ka niya, ayaw ng Diyos na mayroong mapakamatay isa. Ayaw niya. Gusto niya lahat ng tao, lalo na sa kapanahon ng ito, marinig nila kung sino ang napako sa krus ng Kalbaryo. Para kanino yan? Gusto niya maibahagi mo, maipakilala mo siya kung sino siya. Hallelujah. Anong pinapakilala ang Panginoong Kristo? Napakabuti ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon kasi sa panahon na ito, upang mapapurihan siya, mapasalamatan siya, sabi natin, walang huli. Kung ngayon ka lang makakakilala sa Panginoon, walang huli. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Nakukorek tayo, naitatama tayo ng Panginoon. Sino ba si Kristo? He is fairer than the lily of the valley. He is brighter than the morning star. He is purer than gold, brighter than the breeze, lovelier by far than all of these. Yan si Jesus. Bright morning star, the rose of Sharon, the lily of the valley. Walang makakakumpara sa Kanya. Tapos hindi natin siya pinapansin. Gusto ng Panginoon magpakilala siya sa iyo. Gusto ng Panginoon makita mo ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Gusto niya maibahagi mo at mapakilala siya sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kakilala mo. Sa upang sila man ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan na hindi kayang bili ng pera, gano'n karami ang pera mo. Hindi mo magbibili ang kapayapaan, katahimikan, kaligayahan na maibibigay ng Diyos na buhay sa iyo. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin.
Sabi natin, USA and Great Britain during that time, patuloy ang revival sa kanila, kaya kikita nyo hanggang ngayon, mayaman sila. Hanggang ngayon, Inglaterra, sa UK, hanggang ngayon, nagre-revive doon, unti-unti nakita natin, mataas pa rin ang antas nila. Mataas pa rin ang value ng mga pera nila. Mayaman pa rin sila. At ngayon, merong giant na lumalago parang giganting church ito. It is an underground church. Alam niyo kung nasa ito? Nasa China ito. Underground, walang nakakaalam. Lumalago, lumalaki, palaki ng palaki sa kapanahunan ito. Anong tingin niyo sa China? Andiyan ngayon ang pinakamalaki. Underground church. God is not a respecter of person. Hindi namimili ng tao ang Diyos. Ang tinitingnan niya ano ang laman ng puso ng taong sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. God loves you so much. Amen. Kailangan namatay siya eh. Dahil sa pagmamahal sa tao. Dahil sa, sabi ko, walang higit pa sa pagmamahal ng Diyos. Gusto niya marating mo yung highest calling na gusto ng Diyos na mapapunta sa Diyos. Pinakamataas na antas ng panglilingkod sa Kanya. Ano yun? Hanapin mo yun sa Panginoon. Gusto niya makita mo yun. Yung pinakamataas na pagtawag ng Diyos sa iyo. Kung anong ministry ang nararapat sa iyo. Kung saan ka tinatawag ng Panginoon para maging kamanggagawa sa lugar na ito, na kanyang church. Gusto ng Panginoon. Katulad ng nangyari kay King Solomon, na anyayahan niya mga tao, patuloy kayong dumalo dito sa templong ito, papakinggan ng Diyos sa mga panalangin nyo, sabi ni Hari Solomon. And so the people always come. May outcome ang revival. Revival start in yourself. Nagsisimula ang pagbabago sa iyo. Wala nagsimula na napakarami agad. Nagsisimula ang pagbabago sa iyo. Niringgin mo ang pagtawag kung bakit ka tinawag ng Panginoon sa church na ito. Why are you here? Sabi natin, lahat tayo binigyan ng gift ng Panginoon. May regalo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At darating ang kapanahunan, kaya may regalo ka, tatanungin ka. Kaya kami isusulit eh. Anong ginawa mo sa gift sa'yo? Anong ginawa mo? Yun ang isusulit natin. Kaya nga merong pagsusulit, diba? Joseph, darating ang panahon, pag namatay na tayo, magsusulit tayo sa Panginoon. Lahat ng sumampalataya sa Kanya, lahat ng niwala sa Kanya, dito kayo. Paano hindi sumampalataya? Meron silang kalalagyan. So, yan ang inihintay natin sa panahon na ito. Sabi natin, pagkapanganak mo, binidiretso na ngayon ang papunta sa kamatayan mo. Papunta ka doon eh. Papunta tayo lahat doon. Pero pagdating ng panahon, pagharap mo sa Diyos na lumikha sa'yo, ano ang isusulit mo? Binigyan ka, tandaan mo, binigyan ka ng gift to serve God. Binigyan ka ng regalo para magamit mo sa paglilingkod sa Diyos, sa kapwa mo, para pati sa negosyo mo, kung paano magpapaunlad ang Panginoon sa buhay mo. Paano gagamitin ng Panginoon ang buhay mo sa mundong ito. Sabi natin, paano tayo nagbibigay sa Panginoon? Nagbibigay tayo ng time, nagbibigay ba tayo ng tithes and offering? Meron tayong application form para sa member ng church. Binabago na natin ngayon ang ating standard Police Church. Nagbabago tayo ngayon ng application form para yung mga tagal nang wala, kung gusto kanila, magbabago sila ng application form. Para sa ating lahat yun. Para everybody
be treated equally by God in this place. Binigyan tayo ng kalakasan para magamit sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Yan ang tinawag si Isaiah ng Panginoon para maging representative ng Panginoon si Isaiah. Nung makita niya, napag-aralan natin yan 2 years ago siguro. Nung makita ni Isaiah ang karangyaan ng Panginoon, hindi siya makapagsalita ng mga Asya, napakalaki, napakaganda. Walang katumbas ang ganda na nakita niya. Pero natakot siya nila. Natatakot ako because I have unclean lips. Sabi niya, meron akong bibig na hindi malinis. Hindi nagtutbrush yun. Hindi yun. Mga salitang namumutawi sa kanyang bibig na hindi. Kaya, lahat ng magagawa ng Diyos, when we want to serve God, magpapalinis lang tayo sa Panginoon. Lord, maging karapat-dapat mo ako. Pinagsisisihan ko mga kasalanan ko, lumalapit ako, nagpapakumbaba ako. If my people, sino yung people? Ikaw, Guru, who are called by my name, tumanggap sa akin as Lord and Savior of their life, shall humble themselves, magpakumbaba. Hindi tayo nagmamataas, magpakumbaba. And seek my face, hanapin ang aking mukha. Ano yung mapagpakumbabang puso? Hindi ka nagmamayabang, hindi ka nagmamataas. At sila ay manalangin. And they will pray. Seek my face and pray. Then, I will hear from heaven of what are they praying for. Mapapakinggan ko sa kalangitan kung ano yung pinapanalangin nila at gagamutin ko rin ang kanilang bayan. Ano nakikita natin sa panahon ngayon ng bayan na sinasabi mong Pilipinas mong mahal? Banda ng korupsyon. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa atin din. Bakit sa atin? Minsan, halimbawa mo, yung anak mo, grade kinder or grade 3, grade 4, ibigyan ng project ng teacher. Sino gumagawa ng project? Parents. O, alam nyo pala, parents ang gumagawa. Hindi ng korupsyon, tinuturuan yung anak mo ng korupsyon. Doon nagsisimula ang korupsyon. Sa ating nga eh. Kaya, sasabi mo ang gobyerno, corrupt. Kanino nag-umpisa? Sa atin. Sinusunod natin ang gusto nila. Pag umiyak, kahit hindi pwede pakainin ng candy, umiingin ng candy, binigyan mo. Para lang tumigil siya. Hindi kinukurap ulit. Nak, sabi mo, pag dumating kolektor, wala ako. Di ba ano tawag doon? Ikaw ba nagtuturo sa anak mo ng korupsyon? Yang gobyerno, korupsyon din. Ang politiko, they are looking kung ano makukuha niya sa'yo. Ano makukuha niya sa'yo? Oo. But God is looking at you kung ano ang ibibigay niya sa'yo. Ang kandidato kumukuha, ang Diyos nagbibigay sa'yo. Kita nyo yung pagkakain ba? O ano kayo nang gagawin mo? Sometimes, tayo rin ang sumasagot sa mga problema natin. At ng Panginoon, the harvest is ready. Handa na ang mga anihin. Handa na ang mga anihin. Matthew 9 nga tayo. Tingnan natin sa Matthew 9, last verses. Matthew chapter 9. Last verses. Huling mga versikulo. Sabihin mo din. So, sa lahat ng bahagi ng buhay natin, gusto tayong kausapin ng Panginoon. Pinakikita na dumarating ang panahon. O yan, 9:37.
Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So, makikinig na ang mga tao ngayon. Sabi gano'n, doon sa Umpisa, 37, the harvest truly is plentiful. Marami nang aanihin ngayon. Bakit? Marami nang gustong makinig ngayon. Marami na ang taong handa para makinig ng magandang balita. Pero, nag-aalangan pa rin tayo, doubt is not of God. Yung pagdududa, hindi sa Diyos yun. So, huwag tayong magduda. Panalangin natin sa Panginoon na magamit tayo as a channel of blessing na makarating sa tao ang nais ng Panginoon. Gusto ng Diyos pa ipadama yung pag-ibig sa tao. Inibig ka ng Diyos, ibigin mo rin yung tao. Ang number one qualification bilang manggagawa ng Panginoon is forgiveness. Magpatawad. 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 Hindi ka makakakilos, hindi ka parang ang sikip-sikip na buhay mo kung ikaw ay hindi nagpapatawad. Amen. Ang Diyos nagpatawad sa akin. Ikaw ayaw magpatawad. Sabi mo na naman, ulitin na naman natin. Nagpatawad na ako, huwag nga siyang dadaan dito. Ano yun? Pag nagpatawad ka, meron ba dito hindi nagpapatawad? Kung meron dito, atapin mo ngayon yung hindi mo pinapatawad. Challenge yan. Di ba patawad? Wala namang pala eh. Lahat pala nagpapatawad. Ayan ha, lahat kayo nagpapatawad. Kita ng Panginoon yan. Alam ng Diyos yan. Kung hindi man, alam ko na nagpapatawad ka. Magpatawad tayo. Yun ang susi ng pagkilos ng Panginoon. Yan ang nagiging hindrance na ang salita ng Diyos hindi makarating sa'yo kasi puno yung puso mo. Galit ka. Mukhang alas 6 ka. Ano yung mukhang alas 6? Ano? Tuwid yung ano. Pero pagka masaya ka, 9, quarter to 9. Di ba? Quarter to 9 yan ang nakalat. Pero yung galit, ganun. Gusto ng Diyos na magamit tayo sa kanyang pasahe. Amen. Dahil dumarating na ang panahon na kailangan maibahagi natin, magamit tayo, marating natin yung the highest calling na inais ng Diyos na marating mo sa buhay na ito. Hindi ka mamatay, hindi ka mawala na wala kang ginawa. Wake up call sa atin lahat ito. Kailangan may nagawa tayo, may maisusulit tayo pagharap natin sa Panginoon. Ay, hindi ko sasabihin ko, hindi ko alam na meron palang exam dito. Exam. Ayun pala ang paghandaan mo na. May namamatay na bata, dalaga, binata, matanda, babae, lalaki, lahat pupunta doon. Pero ang pinagahanda natin, yung magandang pangako ng Panginoon. Masasamahan tayo ng Panginoon. We will be with the Lord. Pag dumating yung rapture, unang mawawala ang mga believer. Unang yung muna pala nasa dagat, yung wala ko yung namatay. Pagkatapos tayo na nandito pa, susunod ka. Kaya, ang panahon ngayon ay nagbabadya para sa ating lahat. Time is running out in our life. Maano na, dumarating ang kapanahon na nagbabago na ang lahat. Nagbabago ang mundo. Ang mga dating hindi binabahan ng mga bansa, ngayon binabaha. Kaya nung araw pa ng mga panahon na yun, in the 30s, meron dumating na Japanese dito. Mayaman, napunta sa Mindanao. At sinabi niya, nakita niya, ang ganda ng lupa ng Mindanao. Lahat ng itatanim, tumutubo at tahimik ang Mindanao. And he said, give me Mindanao and I will feed the world. Tignan niyo yung sinabi niya yun. Mindanao lang nun, hindi buong Pilipinas. Papakainin niya ang buong mundo. Bakit? Napakayaman ng lupa sa Mindanao. Lahat ng tanim tumutubo, lahat ng produkto maunlad. Pero ngayon, ano na ang nangyayari sa mundo? Bakit dumarating ang mga
Mga dati hindi dinadaanan na ngayon ng tubig. Alam nyo, ang mga pananim sa bundok na may mga halaman, ang mga ugat dito ang pumipigil doon sa tubig na huwag umagos. Ang mga ugat ng mga malalaking halaman na ito na ginagawang troso ngayon ay binebenta na, ginawang pera na ang lahat. Pati minahan, pinatag ang mga lupa, nawala na ang mga bundok, nawala na ang mga ibon. Endangered species ng lahat ang mga ibon halos. Dati nandiyan ang mga ibon, lumilipad, may mga hayop sa kagubatan, magaganda ang mga halaman. Pero ngayon, kinalubunan lahat. Bakit? Dahil ang tao by nature ay selfish ang iba. Makasarili, swapang, gusto niya kabig ng kabig lahat sa kanya. Pero ano nangyayari sa kanila? Mayaman lang sila. Pero iiwanan nilang lahat ng kayamanan na yan. Sino magmamana? Sino? Saan gagamitin yan? Lahat ng pera mo na inipon mo sa bangko, pag namatay ka, wala na makakakuha mo. Wala na. Sa kanila na yun. Ang pag-aksayahan natin ng panahon ngayon, paano tayo magagamit ng Panginoon sa kapanahon kami? Ang Diyos lagi nagmamahal sa atin. Laging gusto niya ay makita natin ang totoo na gusto niya iparating sa atin. Maraming tao, ayaw nila ng totoo. Ayaw nilang pakinggan kung paano magmahal ang Panginoon ibigay sa kanila ang katotohanan. Hanggang sa kapanahon ng ito ng buhay, marami pa rin ayaw, pero marami na rin ang nahuhumaling na pakinig ng salita ng Diyos. Sabi natin, look at Christ, ambassador. Hallelujah. And when God called you, lahat ng gift na ibinigay ng Panginoon sa iyo ang irrevocable. Hindi pwedeng bawiin ito. Bakit? Ang tao, pag may bigay, pwedeng bawiin. Pero pag ang Diyos ang nagbigay ng regalo sa iyo, hindi yan babawiin sa iyo. It is irrevocable. Walang pwedeng bumawi yan sa iyo. Binigay ng Diyos yan sa iyo. Pahalagahan mo. Pahalagahan natin. Ang Diyos patuloy na nagmamahal sa atin. Maski kagalingan, kapayapaan. Nabalitaan nyo one time sa Bible, merong isang lalaki na invalid siya. Nandoon siya sa ilog ng Bethesda. Hindi siya makalapit. Nahihintay yung mga tao na umapnik o kakalikaw doon sa ilog para bumaba at magpapagaling sa may sakit. Pero invalid siya, nakatiwangwang siya doon sa tabi ng ilog. Sa tabi ng pool. Dumating si Jesus Christ. Gusto mo bang gumaling? Eh kasi po, pag pupunta ako doon, hindi ako makatayo eh. Masakit ang mga paa ko, masakit ang katawan ko. Pag pupunta ako doon, nauunahan nila ako. Hindi, kung gusto mong gumaling. Ba't marami kang reason? Kasi sabi mo, yes, Lord. Marami kang rason. Ano magagawa ng rason mo? Then, sabi ng Jesus Christ, okay, buhatin mo yung kama mo, lumakad ka at umuwi ka na. So, ano nangyari? Nabuhat na yung kama niya at umuwi siya. Nalaman ng mga Pariseo, bakit ka gumaling? Sino nagpagaling sa'yo? Hindi ko po kilala eh. Basta sinabi, buhatin ko yung kama ko at umuwi ako. Umuwi ako. Hindi dapat mangyari yan, sabi ng mga Pariseo. Nagpapagaling siya, Sabat, di ba araw ng pagsamba mo? Ba't siya nagpagaling? At sino ba siya talaga? Hindi ko po kilala. Kaya one time, si Jesus Christ nasa templo, nakita niya yung lalaki. Yung lalaking pinagaling. Sabi niya doon sa lalaki, huwag ka na magkasala ulit. Huwag ka na magkasala ulit. So yun, nakita natin kung paano kabait ang Diyos. Hindi tumatawag yun. Nakita lang ng Panginoon dalang Diyos mahabagin. Nakikita niya ngayon, sa panahon ngayon, ang dinaranas mo sa buhay mo.
Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo ngayon. Kung anong pangangailangan mo, kung ano ang inaasam mo, kagalingan ba, pera ba, or iling packet ba, o ano man yan. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kita nyo palagi present tense ang ginagamit ng Panginoon. Now, ngayon. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Makita mo na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Lahat tayo mahal na mahal ng Diyos. Hindi siya nagbabago. You are Christ ambassador. Kita natin, you are Christ ambassador. Ikaw ang representative ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Ipakilala mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Kaya nga sabi natin, si Matthew ni-represent si Jesus Christ as King. Pinakilala ng aklat ng Mateo na si Jesus ay Hari. Ipinakilala ni Marcos ang Panginoong Jesus ay servant. Ipinakilala ni John si Jesus Christ as God. At ipinakilala ni Lucas Jesus Christ as the Son of Man. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Gusto niya na maging malaya ka. Gusto niya na ibigay sa iyo ang anumang nais mo, kagalingan, kapayapaan. Gusto ng Diyos na mapangyari ito sa buhay mo. Kung diringin mo ang Panginoon ay nakikipagniig sa iyo ngayon sa Espiritu mo. Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Whatever it is, say to God. Paalam mo sa Panginoon na nandiyan ka, na may pangangailangan ka, na handa kang sumunod sa Kanya. Kung lang ang kondisyon na gusto ng Panginoon na madagma natin sa kapanahon na yun. Ang Israel ay Israel, hindi tayo Israel. Ang kausap ng unang anak ng Panginoon na tinatawag ay mga Israelites. We are not Israel, but we are inugtong. Dinugtong lang tayo through the promise of Abraham. Sa Genesis chapter 12, 1 to 3. Makikita mo doon na inugtong tayo at pinagpalang lahat ng pagpapalain ng Diyos sa buhay ni Abraham. Now the Lord said to Abraham, get out of your country. Bakit pinaalis? Makikita natin dyan, bakit pinaalis si Abraham doon sa lugar niya? Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Bakit po? Pinaalis si Abraham dyan dahil sa Tower of Babel. Tatandaan niyo, nag-preach natin last time. Because of the Tower of Babel, para hindi ma-influensya ng buhay ni Abraham. And then next verse. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Verse 8. I will bless those who will bless you, and I will curse them who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. All the families of the earth. Kasama ka ba sa families of the earth? Yes. Kasama ka sa pagpapala ng Panginoon. Kasama tayo sa pamamagitan ni Abraham. O inugtong tayo, idinugtong tayo, kumbaga sa halaman, pinagpasito at ikinabit tayo. Ang tawag doon? Marco. Marco. Marcotin. Marco. Inugtong tayo doon para tumubo tayo at maging kalahin tayo ng mga sasamba sa Panginoon because of Abraham. Pinagpala na ang buhay mo ng Panginoon. Noon pa man. Kaya gawin natin sa kapanahon ng ito, maibalik natin ang konti sa inaasahan ng Panginoon na mangyayari sa buhay natin. Maibigay natin sa pamagitan ng paglilig, pag-alala sa kapangyarihan ng Panginoon na dahil sa minahal ka niya, mahalin mo rin ang kapwa mo. Whatever you have done to the least of your brethren, saith the Lord, you have done it to me, saith the Lord. Anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa Diyos niya. Let us stand.
thank you, Father, for the wonderful message that you have given each and every one of us. Dalangin po namin ang patuloy na pagkilos mo sa buhay na meron kami na palagi kang maging pangunahin sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, maging sa mga kapatid na nasa Facebook Live po ang pagpapalang meron kami sapagkat pinuno mo kami ng kaalaman at karunungan ngayon, maging pagpapala rin ang lahat ng ito sa mga nasa Facebook Live. Salamat po sa biyaya, sa iyong lahat ng kapurihan, kalwalhatian, karangalan at pagsamba. Ito po ang aming samot panalangin sa pinakamakapangyariang pangalan ng Panginoong Yesus. Tayo magsabi ng Amen. Sa mga nasa Facebook Live po, kung meron pong gusto tumanggap sa Panginoong Yesus as Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa mahiling panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, maraming salamat po na ako ay tinawag ko isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Patawarin po ninyo. Sa oras na ito, narinig ko po ang mensahe mo at nais ko pong buksan ang aking puso sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili at pagligtas. Maraming salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan. Maraming pong salamat sa biyaya ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpapiliin po natin ang katahimikan sa mga sandaling ito. Wala na po po ng maglalakad. Father God, we thank you for the bread and wine representing your body and the blood shed at Calvary. Maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin sa pagtanggap ng alimentong ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tinapay ng buhay, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Yan ang katawan, pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na hirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ang saro ng bagong tipan, inumin mo at makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo at mag-isa. Ang dugo dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Tinapay ng buhay sa Pinanap ng Panginoon sa upper room together with His disciples. Wala nag-aakala na ito ang huling gabi na makakasama nila ang Panginoon. Katulad natin sa kapanahonan ito,
Kasama natin ang Panginoon sa huling hapunan na kanyang ginanap. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this great privilege na binigay mo sa amin ang mga pagkakataon ito na pagbubitahan namin, Panginoon, ang ginawa mo sa bundok ng Kalbaryo. Salamat po na maging karapat dapat kami kahit man lang sa pagtanggap ng iyong banal na dugo na nire-represent ang tinapay at alak niya. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. For I have received of the Lord that which I have delivered unto you, that the Lord Jesus Christ, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup. When he had stopped saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Praise God. Salamat po, Pastor, sa magandang mensahe ninyo. Ngayon po, dumako naman po tayo sa ating mga kaloob. At pwede po nating itong ipanalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa biyaya na aming ipagkakaloob sa inyo. Ito po'y para sa inyo, Panginoon, kaya bukas palad po kaming nagbibigay, Panginoon, ng maluwag po sa aming puso. Panginoon, patuloy niyo po kaming pagpalain sa aming mga pinagkakakitaan o sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. At pagpalain niyo rin po itong kaloob na to sa bahay-sambahan at sa mga nangangailangan. Lord, binabalik lamang po namin sa inyo ang pagpuri, pagsamad, parangal, at buong pusong pasasalamat sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, rolling over. And it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, rolling over. And it will come back to you. Ngayon po, dumako naman po tayo sa ating mga announcement. Manorin po natin. Additional announcement na lang din po ito. Every Tuesday, 10 a.m., mentoring under Bishop Edgar Pocot. Every Wednesday naman po, 10 a.m., BS under Pastora Sinya. 2 p.m., Barangay Masambong. Police Presinto 2 with auxiliary group. Sa March 15, 2025, 1 p.m. livelihood program. Outreach. Adult Women Project, liquid dishwashing making. April 20, TRCF anniversary. Pagandaan po natin. Every second Saturday of the month, prayer and fasting break, 11 a.m. Every Friday, prayer and fasting. Tayo po dumako. Tayo na po tayo para po sa ating recessioners. I
you gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. And now I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, 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 Let us bow our head in prayer. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensahe at pinagkatiwala po ninyo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat sa mga buhay na pagpapala na tinanggap ng bawat isa. Kagalingan, kapayapaan, even ailing relationship and ailing packet. Maraming salamat maging sa mga nasa Facebook Live kung paano pinagpala mo kami, Panginoon. Ganong pagpapala rin ang makarating sa kanila. And we give you all the honor and the glory
In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen.